May mga taong ipinagpala ng komportable at maayos na pamumuhay. Nakakahiga sa magagandang kama, nakakakain 3 beses sa isang araw at nakakapagsuot ng magagandang mga damit. Subalit hindi maitatangging may mga tao ring hindi nakakaranas ng mga ito. May mga taong salat at hindi alam kung papaano mairaraos ang kanilang buhay kada araw na lumipas. Ngayon, titingnan natin ang buhay ni Nanay Liza. 35 taong gulang, may 6 na anak. Siya at ang kanyang pamilya ay maituturing na marginalized o parte ng lipunan na lihis sa maayos na estado ng buhay. Inilulugar ni Nanay Liza ang kanyang buhay sa mga sulok at tagutagong lugar sa lipunang ito kasama ng kanyang pamilya. Nakatira lamang sila sa mumunting tirahan, yari sa kahoy at mga plastik sa ilalim ng tulay sa may Pasay, sa tabi ng maruming ilog. Informal settlers kung maituturing ang pamilya ni Nanay Liza. Dahil dito, patuloy nilang nilalabanan ang hinagpit sa pagpapaalis ng gobyerno sa kanila. Nakaraang taon, dinimulis kami. Talagang lahat, pinalis yung mga gamit namin, tapos yung sa kabila ginibarin. Kumbaga parang bawal yung ganito. Kaya pinaalis kami. Tapos nakiusap ako sa kanila na, paano po yan sir, kapag umalis po ba kayo dyan, pwede ba kami makabalik dyan? Sabi sa amin, nasa sa inyo po ang desisyon, kung tutusin po talaga bawal. Diba? Sabi, bawal po talaga kayo dyan. Sabi ko, wala na po talaga kami matutuloyan eh. Ito lang po talaga yung naisip namin. Sabi ko, pwede ba, pag umalis po kayo, pwede mo kami bumalik dyan. Sabi niya, okay lang ba sa inyo yung pagka magdidemolis kami, alis-balik kayo dyan. Sabi ko, okay lang po, ba't kayo matutuloyan lang po. Wag muna kaming madaliin, pero alam namin bawal yun. Ngayon, kung meron silang magandang paglalagyan sa amin, wala namang problema, alis talaga. Sabi nila, ang pagtira sa isang maruming lugar ay hindi maitatangging aayawan ng kahit sino. Ngunit, dahil sa kasalatan sa buhay, napiling tiisin ng pamilya ni Nanay Liza ang karumihan at kabahuan ng kanilang tinitirhan. Bukod dito, nakapagdulot ito ng napakasakit na kaganapan sa buhay ng pamilya. Dito na ikwento sa akin ni Nanay Liza ang pagkamatay ng isa sa kanyang mga supling. Parang ayoko na rito kasi yung mga experience yung una, ito rin namatay yung anak ko. Yung April, last year lang, April 23, namatay siya noon. Tapos yung baby ko rin, yung April din, na-hospital din, 50-50. Kaya patong-patong yung problema. Sabi sa akin, umalis na raw kami dito dahil parang hindi raw maganda. Sa gitna ng mga pasakit sa buhay ni Nanay Liza, alam niyang patuloy nilang mag-asawang ginagawa ang kanilang makakaya upang maisabuti ang kanilang estado sa buhay. Patuloy silang nagtsatsaga at nagtitiis na maghakot ng mga basura gamit ang kanilang kariton. Umaasa silang sa kada basurang kanilang makukuha ay may gintong kapalit na makapagbibigay buhay at pag-asa sa kanilang mag-anak. Meron din. Talaga nga, yung katulad ng mga silver, yan nakukuha namin. Iniipon lang muna namin. Tapos na ibebenta rin namin mga gamit. Yan, tulad ng mga fluorescent, di ba yung fluorescent tapos may tansupa. Pag okay, pwede, binibenta rin namin. So, gaano po ka precious, gaano po kahalaga ang kariton na to para sa inyo mag-asawa? Ito sa amin, malaki kasi na itutulong sa amin kung kariton na to. Lalo na pagka nag-akot na siya ng basura. Sobrang laki talaga. Marami kami ginagamit yan. Isang aral na natutunan ko kay Nanay Liza ang kanyang patuloy na paglaban sa hamon ng buhay at pagharap sa bagong pag-asa. Patuloy lang siya sa pagtahak sa landas na isinaayos sa kanya ng Panginoon nang may ngiti dahil sa katotohanang walang pagsubok na binibigay ang Diyos na hindi kakayanin ng tao.